Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito po ang inyong lingkod, Epipandio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birad Ako. Okay, hindi na po natin patatagalin at syempre sa umaga pong ito ay makakasama po natin ang aking utol, si Epipandio Labrador. Magandang umaga sa iyo, Tol. Magandang umaga rin sa iyo, Tol, at lalo-lalo na sa ating mga kababayan na lagi nating nakakasama sa bawat araw na tayo ay mayroong mga malagang tinatalakay. At syempre, binabati din natin yung ating mga kasama na lagi nating nakakasama sa pakikipaglaban, lalong-lalo na sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, syempre, gusto ko sanang talakayan natin ngayon, Tol, itong tungkol nga sa, kasi sinasabi kasi ng iba na itong ginagawa ng Iglesia ni Cristo, di umano, ay pakikialam daw. So marami rin nagsasabi na itong Iglesia ni Cristo ay nabayaran ni Sara o nabayaran ng mga Duterte. At meron din nagsasabi na dahil sa si Marcoleta ay Iglesia ni Cristo at kakampi ng mga Duterte, kaya ganito ang nagiging hakbang ng mga Iglesia ni Cristo. So ang tanong ko sa iyo, Tol, ano ang masasabi mo dito sa mga nagiging reaksyon ng ating mga kababayan? Kasi tila habang patagal ng patagal, palala ng palala itong mga nagiging reaksyon ng ating mga kababayan dito. Yung iba pa nga sabi, pag gano'n ng Iglesia ni Cristo, tatapatan ng ano yan, ng Katoliko yan. Baka mamaya magmukha na lamang silang tuldok pagkaan lahat ng Katoliko ay nagkaisa. So, ano ang masasabi mo dito, Tol, sa na ito, pahayag ng ating mga kababayan? Kung sa aking kahihingi ng opinion tungkol dito, Tol, alam mo, hindi naman natin mapagkakailan at talagang ang Iglesia ni Cristo ay talagang nagkakaisa yan. No, lalong-lalo na kung may basbas doon sa pinuno o galing sa central, yung utos, nagkakaisa talaga yan. Hindi natin yan maitatanggi dahil noon pa man, panahon pa lang ni Felix Manalo, ang Iglesia ni Cristo talaga, talagang nagkakaisa yan. No? So, marahil kung hindi tayo, kumbaga, hindi tayo nakikinig, hindi tayo nanonood ng TV, nakikinig sa radyo, at nagbabasa ng mga balita sa social media, maaaring maliligaw tayo dyan. Maaaring hindi natin alam mga nangyayari. Pero kung titignan mo, nagpahayag naman. Nagpahayag ang Iglesia ni Cristo na ang kanilang ginagawa ay hindi para pabaksakin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa halip, ipinapakita nila ang kanilang suporta. No? Ang kanilang suporta, hindi nila pinapakita na sila ay against sa ating mahal na Pangulo. At hindi porkit na sila ay nagrally, yun ay tanda ng kanilang pag-aklas o tanda ng kanilang pagkukudita para patalsikin sa kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi tingnan mo nga naman, kung si Sara nga di ba? Naalala mo yung balita. May mga sapat na dahilan para siya ay ma-impeach. Di ba? Pero bakit parang di ba? Biro mo, doon sa 700 mahigit na empleyado niya pala sa OBP,
400 plus doon ang hindi totoong tao. Ibig sabihin, pagpalagay na natin, kada isang tao doon ay sumisweldo ng pinakamababa ay nasa 25,000. Kwentahin mo yan sa 100 piraso. Di ba? Sa 300, 400 maigit pala. Tingnan mo nalaman ng na yung mga empleyado na yun ay mga multo pala. Hindi totoo. Pero bakit ginawa ni Sara yun? Di ba? Malaking panloloko at hindi maitatanggi ni Sara Duterte. Pero anong ginawa ng Iglesia ni Cristo? Sinuportahan nila ang kalooban at opinyon ng ating mahal na Pangulo. Tapos, babalik ta rin ang iba na kaya daw nagwiwelga ang Iglesia ni Cristo dahil sa gusto siyang patalsikin. Pag hindi ka nakikinig at hindi ka nanonood ng social media, TV, talagang maliligaw ka. Kung ano man yung mga sinasabi ng mga vloggers dyan, alam mo kasi Tolano, hindi naman katakataka yan. Alam naman natin dahil nga sa ipit na at bulgar na yung mga kawalangyaan ni Sara Duterte, talagang uubusin niya halos ang pera niya. Unang-una, para maligtas ang sarili niya. At maging yung kanyang mga kaalyado. Dahil alam naman natin na wala nang ibang inaasahan ng kanyang mga kaalyado katulad ni Kibuloy, kundi siya na maaaring tumakbo ng pagiging Pangulo sa susunod na halalan ng pinakamataas na posisyon sa buong bansa bilang isang presidente o Pangulo. So, ngayon, kung ano man ang nagiging reaksyon ng ating mga kababayan dyan, dapat mag-isip muna sila. Pakinggan muna nila kung ano ang pahayag ng Iglesia ni Cristo, kung ano ang kanilang motibo. Hindi yung baka yan narinig lamang nila dun sa ibang mga vlogger. Di ba? Alam mo naman ngayon. Kung ano-ano na lang pwedeng sabihin ng mga vlogger, katulad ni Dado, na kung saan di ba inamon mo ngayon? Alam mo na may mga utak gunggong na yan. Magaling lang magsalita yan, pero hindi yan, huwag natin paniwalaan yan. Alam niyo mga kababayan, kung ako po ang tatanungin ninyo, wala pong ginagawang masama ang Iglesia ni Cristo. No? Narinig ba natin na sumisigaw sila? Narinig niyo ba na nagsalita si Manalo na, kayong mga kapatid sa Iglesia, magsilabas kayo, mag-rally tayo, pababain natin sa pwesto si PBBM? Wala naman. Hanggat wala tayong naririnig mula sa kinauukulan ng Iglesia ni Cristo, huwag tayong maniwala. Malinaw naman na sinabi ng tagapagsalita o ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na kanilang ginawa ay pagsang-ayon lamang o pagsuporta lamang sa magandang opinyon ng ating Pangulo. So huwag na nilang lagyan pa ng ibang kulay yan. Alam mo naman Pilipino dumura ka lang pagdating doon sa unahan ng balita, sumuka ka na. So, dapat linawin natin to, no? At sana malaman to ng mga kababayan natin. Yun lang ang masasabi ko dyan, Tol. Okay, Tol. Kasi nga, kaya ko natanong sa iyo yan. Dahil nga sa totoo lang, pinalalabas kasi ng mga membro ni Kibuloy kasi ang nakikita ko doon ang sumisigaw talaga na pababain may video kasi akong nakita hindi ko na-save pero kaya nang nasasayangan ako kagigising ko lang kasi kanina na ko sa TikTok akala ko na-save ko alam mo na pag bagong gising hindi natin alam kung ano yung natin, no? So, akala ko, nasa ko, pero may nakita ko doon, na ang sumisigaw ay KOGC. So, maaaring ang gumagawa ng isyong ito at nagpapakalat ng mga ganitong isyo, ang KOGC na membro po ni Kibuloy na kung saan ay naghahanap po ng mga kakampi o kakampi sa kanila. Biro mo ba naman, hindi pa nagsisimula ng Iglesia ni Cristo, nagkalat na ng istorya itong mga membro ni Kibuloy ng Iglesia ni Cristo daw
ay sasanib sa kanila o makikiisa sa kanila. Sabi ko ba, posible yan. Kasi kung napanood mo yung banat ho ng ministro ng Iglesia ni Cristo dito kay Kibuloy, yun po ay pagpapahiwatig. Dun pala makikita mo na imposible na sila ay magkasundo sapagkat sa doktrina pa lamang ay malayong malayo, sa pamamaraan pa lamang ay malayong malayo na. Di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Kaya nga siguro ang gumagawa ng istoryang ito ay walang iba kung hindi itong mga taga KOGC. Biro ba naman nung nakaraang mga buwan nga di ba? Sabi nila yung MNLF daw nakikisa sa kanila. Kaya nagsalita daw yung tagapagsalita ng MNLF. Tapos ngayon nung inimbestigahan natin ito, tol, di ba? So, tinanong natin dun sa mga kasamahan natin, hindi na pala yun ng tagapagsalita, tinanggal na dahil mukha din palang pera yung Tolonges na yun. Inalis sa kanyang posisyon dahil yung kanyang posisyon, ginagamit niya para lamang magkapera, ginagamit niya yung grupo para gamitin sa mga politiko. Sasabihin sige, kakampi kami sa inyo, kami ang magiging protector ninyo, kami ang magiging ninyo. So, kay matakot, nandito lang ang MNLF, pero may kapalit, pera. Diba? So ginagamit ng Tolonges na itong si nakalimutan ko tuloy kung yung yung spokesperson na Peke, diba? So si Ulibat. Wow, yun. So, ginagamit niya yung grupo. Walang kaalam-alam yung grupo na ginagamit pala niya yung grupo na para pagkaperahan niya. Buti sana kung yung kinikita niya, binibigay sa kanya, ay tinutulong niya doon sa grupo. Hindi, napupunta sa sarili niyang bulsa. Diba? So, magugulat na lang tayo, magugulat na lang sila, magugulat na lang yung mga taga-MNLF na ganito na pala. Kaya nga nung nagsalita siya, interview ng taga-SMNI, SMNI din yung doon, may kagagawan. Talagang wala pong gagawin mabuti ang mga taga-SMNI. Talagang pare-pareho po ng mga utak yung mga nandiyan dyan. Manang-mana po sa amo nila na maliban na mapagpanggap na Diyos-Diyosan, mapagpanggap na si Kristo, mapagpanggap na makapangyarihan, mapagpanggap na sa Kanya yung buhay natin, mapagpanggap na sa Kanya yung buong mundo, may lahat na ginagawa. Kaya nga sabi ko, napakalaking masasabi mo, may mga taong nandiyan dyan, lalong-lalo na to si Bayad Bay, si Butch Bully, itong na kung saan may mga kaso, tad-tad na ng kumbaga may mga record na sa gobyerno. Makikita mo parang na talaga, manhid na sa kasinungalingan, manhid na sa kasamaan Hindi na nila nakikita ang kabutihan hindi na nila nakikita ang tama. Hindi na nila alam kung saan yung tamang landas papunta sa kaliwanagan lumalangoy na sa kadilim at sa kasamaan. Syempre, alam na natin dahil sa pera. Di ba? So, mga kababayan ko, kung ano man po ang naririnig nyo, nababasa ninyo, napapanood ninyo, nakikita ninyo sa social media, yan po ay pakalat po ng mga taga-SMNI, na kung saan iisa po ang mga budhi ng mga yan, mga demonyo po yung mga yan, mga minamahal kong mga kababayan. So, siyempre, alam naman natin talagang nagsisikap yung mga yan na lituhin ng ating mga kababayan, para sabihin na malakas pa pala ang mga Duterte, marami pa lang, kasi alam mo naman dito sa ating bansa, pag maraming kumakampi, ibig sabihin yan ang totoo. Pero po kayo maniniwala dyan, ang ating mahal na Pangulo po, ang ating mahal na Pangulo po, ang mga Pilipino po, ang sinusuportahan nila ay walang iba kundi ang ating mahal na Pangulo. 99% po ay sang-ayon po sa ating mahal na Pangulo kung kaanong maging ang Iglesia ni Cristo, kung paano ang Iglesia ni Cristo ay sang-ayon sa ating mahal na Pangulo, sang-ayon po ang 99% ng mga Pilipino. Wala na pong magtitiwala dito kay Sara Duterte. Tignan nyo naman. Lahat ng ebidensya na pwedeng ilatag sa kanila, palalabasin lang nila yan na paninira, pamumulitika. Pero kaya pala hindi mapaliwanag ni Sara Duterte, hindi siya makaharap. Di ba? Hindi siya makapagsalita doon kasi lahat kataranta. Biro nyo ang laking bagay po yan. Every month, niluloko pala tayo ni Sara Duterte. Ang empleyado niya talaga doon sa OBP nasa 300 lang. Pero ang ginawa niya doon, ginawa niya 700 plus. So, ibig sabihin, nagpapasweldo ang taong bayan ng mahigit 400 plus na government employee na mga multo.
So, dito nyo makikita mga minamahal kong mga kababayan, buti pa yung multo nabigyan ng trabaho ni Sara Duterte. Pero yung mga Pilipinong napangakuan niya, nabibigyan niya ng trabaho, hanggang ngayon wala pa rin trabaho. Tenga pa rin. So makikita niyo mga minamahal kong mga kababayan yung pagiging walang niya talaga nito ni Sara Duterte. So anong tingin mo dito sa issue na to, Tol? Sang-ayon ka ba sa ano na to, ginawa ni Duterte na kung saan hindi natin alam na tayo pala ay nagpapasweldo ng mahigit 400 na mga multo na kung saan ay sumisweldo ng mahigit 20,000 monthly. O kwentahin mo yan. Sa isang daang piraso lang na tag 25,000 kada buwan, ilan yun? O ilan sila? Mahigit 400. Palagay na lang natin, i-plot natin 400 times 25,000. Ilan? Ayan, kita nyo sa screen? Yan yung halaga every month. Yan po yung ninanakaw ni Sara Duterte. Grabe talaga katulongges. Ghost employee yung inano niya, imbis na totoong tao yung bigyan niya ng trabaho, multo, para yung sweldo mapunta sa kanyang bulsa. Hindi niya pwedeng itanggihan dahil COA po ang naglabas niyan. COA ang nag-ano yan. Lahat ng mga empleyado niya na nakalista doon, walang mga birth certificate. Imposible naman na maging empleyado yan ng isang napakataas na ahensya nang hindi kumpleto ang requirements. Tapos parang sinadya, lahat sila walang mga birth certificate. Diba? Dito pa lang dapat maisip na ng taong bayan na malaki pong kalokohan ang ginagawa nito ni Sara Duterte. Diba? So, anong masasabi mo dito, Tol? Alam mo kasi, Tol, ito ang sinasabi natin sa ating mga kababayan. Ako, aaminin ko tayo, di ba? Napag-usapan natin yung tungkol sa trabaho. Marami pong pinangakuan si Sara Duterte na pag siya ay nanalo ng pagka-Vice President ay bibigyan niya ng trabaho yung milyon-milyong mga kababayan natin. So kung kukwentahin mo, ito at nakakatawa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ini-issuehan nila. Ini-issuehan nila tungkol doon sa 25 pesos na per kilo na bigas. Alam mo mga kababayan, alam niyo, kung tutuusin, mas grabe po ito. Kasi kung ang lahat ng Pilipino o yung mga pinangakuan ni Sara na mga Pilipino, yung milyong-milyong Pilipino na bibigyan ng trabaho, magkano na ba minimum ngayon? Mataas na ang ratings ngayon dahil tumataas yung bilihin. So kung kaya lang naman nagiging issue yung 25 kilos na yan per kilo ng bigas dahil karamihan sa mga Pilipino pinangakuan ni Sara Duterte ng trabaho ay walang trabaho. Sa halip, yung trabaho ay binigay ni Sara Duterte doon sa multo na kung saan nagsisweldo ng 25,000 monthly. Ay, iba yun. Balita ko, sumisweldo ng depende sa rango, depende sa posisyon, pero multo yun. Ngayon, kung yung lahat ng mga Pilipino pinangakuan niya ay nagbigyan niya ng trabaho, o kahit man lang kalahati doon sa mga pinangakuan niya, hindi lalabas yung issue sa pagtaas ng bigas. Kasi lahat may trabaho, no? So, alisin na lang natin yung issue tungkol sa trabaho. Dito na lang tayo pumokus sa ginagawa ni Sara Duterte na panloloko. Kayo mga Pilipino, papayag ba kayo na ang pera natin ay isisweldo natin sa multo? Every month, isisweldo yung multo sa atin ng 25,000. O ilang daan yung papasweldohin natin na multo? Ayon sa COA, yung mahigit 400 plus ang hindi ako nagkakamali ang pinapasweldo natin na kung saan hindi totoong tao yung mga yan. Ang nagdeklara po niyan ay ang COA. Hindi po pwedeng diktahan ng Pangulo ang COA dahil independent po yan. May sariling yan. Hindi pwedeng saklawan yan na kahit sino. So nagpahayag sila dyan. Tinanong sila, inimbestigahan sila, ano ba to? Bakit ganito? Saan napupunta? Kaya pala hindi masagot ni Sara. Kaya pala, biro niya, doon pa lang sa mga resibong inano niya Pangalan ng multo yun Diba? Saka nakakita na Mary Grace Piatos. Diba? First start. Tapos nung inalam doon sa PSA, walang datos, walang pangalang gano'n. Paano nakapasok yan sa ganung ahensya? Mataas na ahensya yan, mataas na opisina yan, OBP. Tapos tatanggap ka ng isang taong walang birth certificate.
Aba, malaking kalokohan yan. Doon pa lang, dapat mag-isip na ang taong bayan. Saan kinuha ni Sara yung mga taong yan? Bakit siya kumuha ng mga taong pipirma ng ganong kalalaking pera? Tapos hindi naman pala totoong tao yan? Doon pa lang dapat nag-iisip na taong bayan. Ewan ko ba? Kaya sabi ko, minsan, ang mga Pilipino ang kanila na lang kasi dahil siguro, dahil pinakita na nila na sinusuportahan nila si Sara o mga Duterte, baka natatakot na mapahiya. Alam niyo mga kababayan, kami man noon ay mga maka-Duterte, pero nung nakita namin na niloloko lang pala tayo, niloloko lang kami, lalo na kami, isa kami sa pinangakuan ng trabaho. Nalala mo tol, di ba, pinag-usapan nga natin kagabi yun. Mahigit dalawang taon mahigit na naghintay tayo doon. Walang nangyari. Nangampanya pa tayo, di ba? Ginamit pa yung sound system mo. Ikot-ikot tayo doon sa barangay. Sa atin pa yung gasolina. Si Manginggor. Natawa nga si Manginggor nung nadamay daw siya doon sa usapan natin kagabi. Abay nag-text sa akin. Buti na lang daw, binigyan siya ng plywood. Yung kapitan natin. Diba, buti pa kay kapitan, nakapagbigay ng plywood. Si Sara Duterte, halos magpakamatay yung mga tao sa kanya ng mga panang eleksyon na yun. Pero napala natin, nabudol tayo. Diba? Kaya mga kababayan ko, wag na natin pairalin yung pride. Wag na natin pairalin na baka tayo mapahiya, o baka tayo bulihin ng mga natin, nakakilala sa atin na tayo baka Duterte. Huwag yan ang isipin ninyo. Ang isipin ninyo yung kapakanan ng ating mga anak, kapakanan ng ating bansa. Huwag yung pride na yan. Kami ni Utol Epifanio Labrador. Dati kaming mga makadute, makapagpatayan kami para sa mga Duterte, handa kami. Pero nang nalaman namin ang katotohanan, yun. Nabuksan yung isipan namin na mali palang tao yung pinaglalaban namin. So hindi masamang umatras, hindi masamang umayaw. Lalo na't kung dadalhin ka lang nito sa kapahamakan, kung niloloko ka lang ng isang tao. So dapat panagutan talaga yan ni Sara Duterte. No? Kaya nga dahil sa alam niyang mananagot siya, yun, nagbabayad si Sara Duterte ng mga vloggers na palalabasin na maraming naniniwala sa kanya, marami pa rin sumusuporta sa kanya, mali po yun. Pag matinukad tao, huwag kang susuporta sa magnanakaw, sa mandaraya, sa manluloko, sa mapanglinlang. Di ba? Ngayon, Sara Duterte, kung saan ka ba naroroon ngayon? Delikado ka na, bukong-buko ka na, kaya ako sa iyo, huwag mo nang paabutin na ma-impeach ka. Mas mabuti pa, mag-resign ka, may pagkakataon ka pang magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Wala na. Parami yung nagkakaso sa iyo. Parami. Akala kasi ni Sara, yung ginawang people's power ng mga tulonggis at nabayaran, biro mo, nakakahiya yun. Nalaman ng pulisya, nag-aaway-aaway na pala yung mga binayaran niya para lang pumunta doon sa EDSA. Kaya sabi ko nga sa inyo, halos lahat na doon, binabayaran ni Sara yan. Tingnan nyo si Dado. Binayaran niya ni Sara. Di ba sabi ko sa inyo, ang taong bayaran, hindi yan makikipaglaban ng patayan. Magtatago yan. Balita ko, nung nakita niyang pinagpapalunay yung mga nagrarally doon. Una pang nagtago si Dado, hindi nagpakita sa mga pulis. Takot siyang paluin. Di ba? Yung sinasabi ko sa inyo, ang isang totoong tao, handang mamatayan para sa katotohanan. Di ba? Ano ginawa ni Dado? Yun, nagtago. Hindi na nagpakita, natakot sa mga pulis. Hindi humarap sa mga pulis. Di ba? So ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya nga, tol, kung akong tatanungin mo, sana mag-isip ang mga Pilipino. Mag-isip kayo kung ano ang tama, kung anong makakabuti para sa ating bansa. Yun lamang ang aking masasabi dito, tol. So, tama ka dun, tol, no? Para sa akin din, dapat talaga wakasan na ang kasinungalingan. Alam nyo, hindi po uunlad ang ating bansa hanggat may mga tao po na nagkukubli, no? Nagkukunwari, katulad doon nila Bato, nila Bongo, nila Robby Padilla, nila Aimee, marami pang iba. Marami mga politiko ngayon na nasa kanilang posisyon na mga, kumbaga, mapagpanggap. Ang kailangan po nating politiko, ang kailangan natin na lingkod bayan, yung totoo po sa kanyang sarili, katulad po ng ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So
sa ibang mga panahon, sa oras, tatalakayin po natin iba pang nagkaganapan dito po sa ating bansa. No? So, Tol, magpaalam ka muna sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana ay lagi po kayong makakasama namin sa programang itong Reaction Mo, Birada Ko. So maraming salamat po sa inyong lahat. So yan, muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.